Sir, kayo po ay Opo. nagsusulong nitong Death Penalty for Corruption Act. Pwede niyo po bang explain sa amin ano po ba ang layunin ng panukalang batas na ito? Ito na po ba ang susugpo sa korupsyon dito sa Pilipinas? Opo, ma'am. Wala na talagang iba, ma'am. To stop corruption in our country, not unless you'll penalize them by death penalty. Kaya nga sinulong ko sa kaambayan, ma'am, yung death penalty by firing squad. Sabi ko, pag nasampulan niya ng isa, ma'am, hihinto lahat yan. Ang Pilipino, ang ugali natin, habang hindi nasampulan, hindi hinto po eh. But on my part, being a first-timer congressman, a former OFW, masakit sa akin, nagtatrabaho kami as OFW, tapos nakikita natin yung pera ng ating bayan, hindi na pupunta sa magandang lugar. Inuubos na ng mga buhay at mga kurakot. That is why I think about it, sabi ko, it's about time to have those in our country. Penalize them by firing squad, ma'am. Paano mo sige lang, sir. Depende po, ma'am, sa korte, no? Pag sinabi ng Sandigan Bayan, okay, ikaw ay confirm na positive na isa kang corrupt na opisyalis ng bayan natin. Then sinabi ng Sandigan Bayan, okay, you're sentenced to death by firing squad. Then yun. We will go by that. Very simple. Wala nang mahaba. Yung maraming proseso kasi marami pong mga politicians na patawaran na ganito. But still until now, bumabalik sa pwesto. So, how can we control such in our country? If such thing keep on going on in our country, wala pong mangyayari sa ating bansa. Kawawa po ang Pilipinas. Naiwanan na po tayo ng ibang bansa. Supposedly, we are one of the most richest country in Southeast Asia. But then, because of this present situation na nangyayari sa ating bansa, wala po mangyayari pag hindi po natin lagyan ng pangil ang ating batas. That is why napag-isipan kong gawang itong bill sa Congress. Sana po masuportahan ng aking kasama sa Kamara. Pero Congressman Kimmer, so sa pag-file po nitong panukalang batas na ito, parang ang dating po ba sinasabi nyo ngayon yung justice system that we have, hindi po talaga epektibo sa pag-penalize dito po sa mga corrupt officials na meron tayo? I can say, ma'am, 80 to 90% is not that effective, ma'am. Kasi, tignan mo, yung iba nawawalan sa pwesto, di ba? Natulan. Pero on the other hand, nakikita mo nandun pa rin kasi malakas siya kay paring Santiago, nandun siya. For example, nandun pa rin, may position pa rin. Sabi ko, kailan mapuputol to? Kailan mapipigilan to? If we will not put a total stop on this. Sabi ko, if ever may nahatulan, then they're convicted and they're subject to death penalty by means of firing squad. That's very simple as that. Kasi pag marami pa tayong tanong, para marami pa tayong kwento, wala mangyayari po. Ganun pa rin. Buenos dias, Senyor Congressman. Ano po, makikisingit lang ako, ha? Oo. Buenos dias, yes, sir. Opo, ang sabi nyo kay Chacha, kasi bakit nakakabalik pa sa pwesto itong sinasabi ho ninyo ng mga magnanakaw, no? Kapag sinintensyahan ng kaninyo ay Sandigan Bayan ng firing squad. Yan po sabi nyo, di ba? Opo. Pero sa inyong panukala, actual, ang mga ang mga panuntunan ay kinakailangan pa ng final decision ng kataas-taasang hukuman. Opo. Diba? So, meaning, ano magiging pagbabago doon kung meron nga tayong problema po din, with all due respect, sa hudikatura sa ating pong justice system dahil baka sinasabi nyo na mahatulan ng firing squad sa Sandigan Bayan, kinalaunan, ma-reverse ang kanilang desisyon po sa kanilang appeal o kaya balik na rin po ng Supreme Court? Sir, nagsara na po yung pinto aeroplano, pinapaano na po. Napasakay na kayo. O sige. Magbo-board na po kayo. Sige po, naintindihan namin. So we will just schedule next time po.